Pinapabasa siya ng guro, pero sabi niya sumasayaw ang mga letra. Pinagtawanan siya. Para sa guro, ngayong napahiya na ang bata. Galit niya itong sinabihan na basahin ito. Ang mga salita. Tigil. Tumigil ka, tigil. Lumabas ka. Labas. Kahit na pinalabas, pero hindi niya naman alam ang kasalanan. Natuwa pa siya at naglakad-lakad. Siya si Isang. Sa mata ng mga guro, siya ay bobo. 8 anyos na pero 2 taon na sa grade 2. Pero kahit pinakamadaling math, sa 3/9 ay 3 pa rin ang sagot niya. Confident pa siyang pumasa. Nagduda tuloy ang bata na. Nakita ang sagot niya. Madali lang naman. Pero sa test na 25 puntos, 2 lang ang grado niya. Laging 0 ang grado. Pinagalitan siya ng mga guro. Pinagtawanan din. Pero ang di nila alam. Ano nga ba ang mundo sa mata ni Isang? Hindi nagsisinungaling. Para sa kanya, sumasayaw nga ang mga letra. Dahil may dyslexia pala siya, lumilipad ang mga numero. Sa paningin niya, ang B ay nagiging D. Ang D ay B. Hindi niya makuha ang mga aralin ng mga kaklase. Sa buong mundo ay may 5% ang may ganitong sakit. Kahit na si Albert Einstein. Henyo, pero may dyslexia rin. Pero sa totoo, konti lang ang may alam ng sakit. Para sa guro, si Isang ay makulat at may diferensya sa utak. Pati ang mga magulang ay nagagalit din. Bakit makalat at magulo ang mga sulat? Pero hindi nila alam na mataas ang IQ ni Isang. Malikhain din. Hindi lang siya marunong bumuo ng mahirap na puzzle. Magaling din siyang gumuhit. Pati na ang mga kulay ay walang kapantay. Pero sayang dahil grado lang ang importante. Walang may nakakaintindi. Hindi patas ang mundo. Sa lugar na ito, walang magawa si Isang dahil sa sakit. Sa bawat test ay tinatapon ang papel sa mga alaga. Nagpapanggap na walang narinig pag tinatanong. Katulad din ng mga matatanda, natuto siyang wag umamin. Mas mayding sabihin na ayaw. Habang naglalaro si Isang sa mga aso, nakiusap ang iba na tumulong sa bola. Pero dahil sa lakas at bilis, natapon niya sa kabilang bakod. Inawi siya ng mga ito. Lumaban naman si Isang. Tinulungan naman siya ng mga aso. Pero nasugatan pa rin si Isang. Ayaw niyang umuwi, kaya umakyat sa taas para umiyak. Ang hirap ikalma ang sarili. Hindi inakala na pumunta ang mga magulang ng kalaban. Sinampal siya ng ama, saka tinulak. Di nagsalita si Isang. Tahimik na nakinig sa galit ng ama. Nagpanggap na tanga at tumawa. Sabi ng ama ipapadala siya sa boarding school. Natakot naman si Isang, kahit kaya niyang tiisin, at harapin ang galit ng ama. Pero ayaw niyang malayo sa mga magulang. At pumunta sa boarding school. Pagpasok sa banyo, napuno na rin siya. Gusto mong lumaban? Laban kung laban. Hala sige. Kinabukasan, sa paaralan, dahil madumi ang sapatos, pinatayo siya sa gilid. Dahil hindi siya makabasa, pinalabas siya ng guro, hinintay na matapos ang klase. Pero ang sunod na klase ay kailangan may perma ng magulang ang papel. Pero binigay niya ito sa aso. Para di pagtawanan ng mga kaklase. Tumakas siya klase, nagpalaboy-laboy sa daan. Tumingin sa taong umakyat, at nagpinta, kasama ng ibang tao, tumingin sa paghuhukay. Nakita ang batang nakaaba sa ama. Habang kumakain, pumunta rin sa dagat para maramdaman ang kalayaan. Binukas ang mga braso sa bus. Para bang lumilipad. Siguro ito ang pinakamasayang araw niya. Pag-uwi ay ginuhit niya ang lahat na nakita niya. Pero nalaman ng ama na tumakas siya sa klase. Kinabukasan dinala nila si Isang para aminin ang kasalanan. Pero di inakala na sinabi ng mga guro na makulit si Isang sa klase. Wala ring improvement ang mga grado. Sa 3/9 ay 3 ang sagot. Laging 0 din sa mga test. Pero di naman dinadala ni Isang ang mga papel. Sabi ng principal na may sakit si Isang sa pag-iisip. Hinikayat ang magulang na ipadala sa espesyal na paaralan. Umiiyak naman ang ina habang pauwi. Sinisi ang sarili na hindi tinuruan si Isang. Pero para sa ama, ang ugali ni Isang ang problema. Kinontak niya ang isang paaralan. Para kay Isang, nang malaman ni Isang, ay unang beses niyang tiningnan ng masakit ang ama. Sige, titigan mo ako. Hindi ka man lang nagsisisi. Papaluan ka doon hanggang sa tumano ka. Dadalhin na kita doon bukas. Papa, pakiusap, wag mo akong paalisin. Papa, maawa ka. Ayaw kong umalis, Papa, ayaw ko. Pero kahit anong pakiusap, pinadala pa rin siya ng ama sa boarding school. Nangako ang principal, sa ama ni Isang.
Huwag kang mag-alala, Ginoo. Kahit gaano kabagsik ng kabayo, mapapaamo namin. Pero hindi niya alam na malaking sakit ito. Para sa 8 anyos na batang may dyslexia. Habang papalayo ang magulang, napaiyak na rin si Isang. Unang beses naramdamang iniwan siya ng mundo. At hindi niya alam na dito, kahit matapang, masisira ang sarili niya. Pag-uwi ng ina, nakita ang iniwan ni Isang na drawing. Unti-unting lumalayo si Isang sa ginuhit, hanggang sa nawala na ito. Nalungkot ang ina nang makita. Hindi niya alam kung mabuti o masama ang pagpadala sa anak doon. Hindi rin alam gaano kasakit ang dulot nito kay Isang. Sa bagong paligid, parang di siya bagay doon. Hindi na rin ngumingiti, mag-isang tulala, saka umiiyak sa banyo. Para di mahuli ay pinapahid ang mga luha. Dahil may diferensya, hindi niya rin magawang magsuot ng maayos. Hindi niya matutunan ang mga alam ng mga kaedad. Nawawala na rin ang tiwala sa sarili. At ang bumungad sa kanya, ay mga paggalit ng mga guro, pinagtawanan ng mga kaklase, pinaparusahan ng malupit, sa bawat pressure sa kanya. Mas lumalala pa ang kalagayan ni Isang. Mas sumayaw pa ang mga letra. Naging gagamba pa ito, hindi niya ito matalo-talo. Nanlumo na si Isang. Kinamumuhian na niya ang pag-aaral. Nilalayo na rin ang sarili. Hanggang pagbisita ng mga magulang. Di na kinaya ni Isang ang nadarama. Tumakas siya sa mga mauglang. At saka tumakbo, tumigil lang siya ng gabi na. Sabi ng ina, lalabas sila. Pero hindi naman natuwa si Isang. Kahit na binigyan siya ng crayons ng kuya. Hindi siya interesado. Hindi nagsalita si Isang. Tahimik lang na natulog kasama ang ina. Pagbalik sa paaralan, tinago niya ang binigay ng kuya. Saka umakyat sa rooftop ng mag-isa. Ang batang makulot noon, ngayon ay tahimik na. Wala na ring interes sa pagguhit. Hanggang nagkaroon ng bagong guro, magdudulot ng pagbabago sa buhay ni Isang. Sa unang klase, nagsuot ng costume ang bagong guro, para makuha ang atensyon ng mga mag-aaral. Nagpatugtog ng plata, sumayaw-sayaw pa sa klase. Natuwa naman ang mga estudyante sa kanyang pagtuturo, pero tahimik na nakaupo pa rin si Isang. Walang interes. Hanggang nagbigay ang guro ng papel sa lahat, para gumuhit. Pero sabi ng isa, wala daw gamit sa mesa na susundin. Itong mesa ba? Ang liit naman nito. Huwag itago ang mga pangarap. Pakiramdaman na ng nais. Ipalabas ang imahinasyon. Saka ilagay sa papel na ito. Relax lang. Malaya kayo rito. Pero nang magsimula na lahat ng mga kaklase, hindi pa rin gumagalaw si Isang. Akala niya papagalitan siya ng guro. Pero kakaiba nga si Nick. Sa ibang mga guro, bakit ka tulala? Hinahanap mo ba ang inspirasyon? Huwag magmadali. Dahan-dahan lang. Pero nang matapos na ang klase, tapos na ang iba. Blonde ka pa rin ang papel ni Isang. Naramdaman ng guro na may mali. Tinanong niya kung anong pangalan. Pero hindi ito sumasagot. Pagtapos ng klase, mag-isa siyang umakyat. Wala nang bakas ng pagiging bata. Ang mukha niya. Nung gabi ay sinagot niya ang tawag ng ina. Pero sabi ng ina, may game ang kuya sa Sabado. Kaya hindi sila makakabisita. Umiyak si Isang. Sa puso niya, ang pamilya niya lang ang natitirang comfort. Kinabukasan, pinarusahan na naman si Isang. Nakita naman siya ni Nick. Tinanong niya anong nangyari, pero natakot si Isang. Mas naniwala si Nick na may problema ang bata. Kinausap niya ang katabi ni Isang. Sabi nito na masipag naman si Isang. Pero di alam bakit, hindi talaga. Natututaw ng mga aralin, kaya laging pinaparusahan. Parang may naisip si Nick. Hinanap niya ang notebook ni Isang. Nagulat sa nakita. Ang batang iniwan na ng mga guro. Hindi siya bobo, kundi may dyslexia siya. Baliktad ang mga letra niya. Magulo ang kanyang mga sulat. Ito nga ang sintomas ng dyslexia. Parang naintindihan niya na si Isang. Pero hindi niya alam bakit pinadala dito si Isang ng mga magulang. Pumunta siya sa bahay ni Isang. Pero nakita niya ang mga guhit nito. Napuno rin pati na ang pader ng kwarto. Nang makita ang magandang gawa ng isang 8 anyos na bata, nalungkot si Nick. Hindi niya maisip ang pinagdaanan ni Isang. Ngayon ay ayaw na niyang gumuhit. Hindi rin alam ng mga magulang na di na gumuguhit si Isang. Tinanong niya bakit pinadala sa boarding school ang bata. Sabi ng ama may problema si Isang. 2 taon nang naiwan, pero wala pa ring improvement. Hindi katulad ng kuya na laging nangunguna. Nilabas ni Nick ang notebook. Pinakita niya ang mga mali ni Isang sa mga magulang. Pero para sa ama, rason lang ito ni Isang para di mag-aral.
Walang masabi ang guro. Pinabasa niya ang laruan sa ama. Paano ko babasahin? Japanese ito. Basahin mo na, mag-focus ka. Huwag ka nang magloko. Paano ko ito malalaman? Ang bobo mo talaga. Hindi tama ang ugali mo. Wala kang respeto. Parang nagising ang ama. Hindi ba ganito ang turing niya kay Hisang? Ang paghihirap sa pagbabasa at pagsusulat. Tawag dito ay dyslexia. Mayroon pang ibang problema. Hindi kayang makinig sa mga payo. Pag pinapabukas ng libro, naguguluhan ang utak niya. Hindi rin maayos ang mga kilos. Hindi marunong magtali ng necktie o sintas. Pati na ang direksyon ng mga bagay. Para sa ina, ito nga ang nangyayari kay Hisang. Pero para sa ama ay tamad lang ang anak. Sinasabi mo bang may diferensya ang anak ko? Kakaiba ka talaga. Kakaiba ang pag-iisip, pati ang imahinasyon. Mas talentado pa siya sa atin. Anong silbi? Bahala ka na mag-isip, ano bang dapat kong isipin? Kung anong mangyayari sa kanya? Paano makakasabay sa iba? Kaya ko ba siyang buhayin buong buhay? Walang magawa si Nick. Ang bawat bata ay may sariling pangarap. Pero palaging nangingialam ang mga magulang. Walang paki sa bata. Pagbalik sa paaralan ay pinakita ni Nick ang ginuhit ni Hisang. Nanlaki ang mga mata niya. Nagkwento naman si Nick, noon may isang bata, hindi siya marunong magbasa. Kahit gaano kasipag, hindi pa rin natututo. Pinagtatawanan siya, pero naging matigas siya, hanggang sa isang araw nagulat ang mundo. Tinanong ng guro kung sino ang tinutukoy. Kinakabahan si Hisang. Pero di niya inakala, nilabas ng guro ang larawan ni Einstein. Yun pala may dyslexia si Einstein noong bata pa. Nagsabi pa ng ibang mga pangalan ng guro. Einstein, Picasso, Da Vinci. Lahat sila may dyslexia. Gamit ang kakaibang paningin, nakalikha sila ng mga obra. Saka lang nalaman ni Hisang. Hindi lang pala siya ang kakaiba. Pagkatapos sinulat ng guro ang pangalan na baliktad. At binuhat ang salamin. Para malaman ng iba ang buhay ng mga may dyslexia. Na-curious naman ang mga ito. Inutusan si Hisang na magpailaw. Saka tinanong sinong naglikha ng ilaw. Thomas Alva Edison. Ito ang unang beses na sumagot si Hisang. Sa wakas ngumiti na rin siya. Pagkatapos ay pinaiwan ng guro si Hisang. May sinabi siya kay Hisang. Ang tinutukoy pala niya kanina ay ang sarili. Yun pala may dyslexia rin si Nick noon. Akala ng mga magulang wala siyang silbi. Pero ngayon siya ay guro. Gusto niyang sabihin kay Hisang. Hindi siya nag-iisa sa laban. Unti-unting bumubukas ang puso ni Hisang. Habang naglalaro sa tubig ang mga kaklase, biglang nilabas ni Hisang ang mga tinagang gamit, at gumawa ng barko. Nang makitang lumulutang ito, pinuri siya ng guro at mga kaklase. Tahimik na nagtago si Hisang. Unang beses siyang nabigyang ng pansin. Nang makitang unti-unti nang bumubukas si Hisang, pinuntahan ng guro ang principal. Gusto niyang turuan si Hisang. Pero di pumayag ang principal. Dahil gusto nang sumuko ng paaralan sa bata. Pero nang pinakita ni Nick ang gawa ni Hisang, nalaman ng principal ang pagkakamali. Yun pala isang bituin si Hisang na di nakita. Kaya nagsimula ng turuan ni Nick si Hisang. Nagsulat sila sa buhangin. Nagsulat sa balat. Gumuhit ng mga letra. Nag-aral ng math sa hagdan. Masipag din si Hisang. Hindi nagtagal, maayos na ang pagsusulat. Kaya na ring magbasa. Para mabawi ang confidence ni Hisang. Pinuntahan ni Nick ang principal. Para magpaalam na magpapalabas ng contest. Ang mananalong obra ay magiging cover ng paaralan. Pinuntahan naman ng ama ni Hisang si Nick. Ni-research niya ang mga impormasyon tungkol sa dyslexia. Hindi siya katulad ng iniisip ni Nick na walang paki. Tumawa si Nick. Sinabi niya na ang pag-aalala. Hindi lang sa salita, kundi kailangan maramdaman ng bata. Kahit na isang yakap, sabihan na, nandito lang ako. Napayuko ang ama sa pagsisisi. Bago umalis, nakita niya si Hisang nagbabasa. Nang makita ang pagbabago ng anak, tahimik siyang umalis. Sabik naman si Hisang sa contest. Maaga siyang nagising sa araw na ito. Saka mag-isang umakyat. Pero nang magsimula na ang contest, hindi nakita ni Nick si Hisang. Nag-alala si Nick. Sa oras na ito, dumating na si Hisang. Agad siyang binigyan ng papel. Naghanap siya ng sulok na walang tao. Saka nilabas ang binigay ng kuya. Nagsimula na siya. Pati si Nick nagsimula na rin. Mabilis lang at natapos na si Hisang. Pinasa niya sa guro ang obra. Nagulat ang guro sa nakita. Ito ang lawa kung saan unang napansin si Hisang. Madaling araw pero mag-isang nakaupo si Hisang. Kasama ang mga ibon at bulaklak. Siguro ginuhit ni Hisang ang kalungkutan.
Pero nang makita ni Yisang na siya ang ginuhit ng guro na nakatawa, di niya napigilan maiyak. Pero ang obra ni Yisang ay nanalo ng unang gantimpala. Ang buong paaralan ay pumalakpak. Nagtago ulit si Yisang. Nang umakyat sa entablado, di niya napigilan. Lumapit at niyakap niya si Nick. Dumating ang mga magulang ni Yisang dahil tapos na ang klase. Di inakala na pinupuri ng mga guro ang anak. Nakita na rin nila ang pagbabago ni Yisang. Umiyak ang ama na nagpasalamat kay Nick. Si Yisang naman ay ginaya ang buhok ni Nick. Nangakong magkikita. Ang bawat bata ay kakaiba. Hindi lang ang grado ang dapat maghatol sa bata. Iba't iba ang haba ng mga daliri. Bawat bata ay may sariling mga yapak. Siguradong darating ang araw na lalabas ang kanilang ngaliwanag. I-like at i-follow mo. Ako si Shanchuan. Kita-kita sa susunod.